Mapagpalang araw po sa inyo lahat mga kapatid. Ito na po muli si Maestro Virgo sa mga commander sa Tonos Store po natin sa Pangkalatan upang mabigay ng mensahe patungkol sa spiritual authority, spiritual awakening. Alam niyo po ba na kaakibat ng pagtanggap sa inyong pinakamahalagang misyon, kailangan magkaroon muna ng spiritual awakening, then later on yung spiritual authority. Kasi hindi mo ma-execute yung isang bagay sa spiritual kung wala ka pang basbas. Yung spiritual authority, makakamit mo po yan sabi nga sa paraan ng pagdidebosyon, paghingi ng tulong sa dakilang Ama, pagkilala sa Diyos, paglilinis ng sarili, at bukod pa doon, yan po ay ibibigay sa iyo yung basbas. Tsaka ano ba yung layunin mo sa mundong ito? Tapos yung spiritual awakening, minsan makakaramdam ka ng mga kakaiba, parang nagigising yung kamalayan mo sa spiritual, may mga nararamdaman ka na hindi pangkaraniwan, at nararamdaman ka rin ng, sa paligid mo yung paghiral. Yan po yan. Saka sa lahat ng mga taong naririyan na nais mag-aral, mag-aral ka. Sabi nga nila, pag-aralan mo, sikapin mo. Kasi mas maganda yung may tamang paggabay sa spiritual, may nagmaalalay sa'yo, kesa yung nag-aaral ka lang ng sarili mo lang. Marami ang naligaw sa mundo ng spiritual at kailanman hindi nakamit ang pagiging isang kumbatero at kumbatera kasi iba yung kanilang tinahak na landas. Para bang sumubok silang mag-aral pero walang gumagabay. Sumubok silang mag-aral, iba yung kanilang kaisipan. Pinaghalo-halo, naging halukay ube. Bakit po nagiging halukay ube? Yung iba, nagagalak sila sa nag-i-enjoy sila sa pagkalap ng mga orasyon, nakapokus sila sa mga orasyon, sa mga agimat, sa mga anting-anting, kung ano namang mga anik-anik. Mas doon sila nag-focus. Hindi nila alam na habang tumatagal na sila ay nagsagilap ng gano'n, nagsasaliksik ng mga gano'n, nagiging dumidepende sila sa mga material na bagay. Nawawala yung communication between God at saka yung tao. Para bang yung dapat supposed to be na communication niya sa Diyos is nawawala, natatabunan ng pagnanais. Natatabunan ng pagnanais, ng pagnanasa, na magkamal ng kapangyarihan, magkamal ng salapi o kung ano man. Mas nagiging ganun, nawawala yung layunin niya bilang maging manggagamot o hanapin ng kanyang sarili. Sino ba siya? Kung hindi ang nahanap niya, instead na mahanap niya kung sino siya, ang nahanap niya is ano yung mga gamit na gusto niya, ano yung mga sa tingin niya magpapalakas sa kanya, magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Pero which is mali. Yun po yung maling kaisipan at nauuwi minsan sa yung pagkakamali na yun is habang buhay na pagkakamali na mahirap nang baguhin ang nangyari na sistema sa kanyang sarili. Kasi alam niyo po ba sa mga ganung pagnanais, minsan nawawala yung authority, nawawala yung awakening, yung essence yung element of surprise, nawawala po yun. Kasi ang nangyayari, gustong mag-shortcut to the point na ang kapalit minsan kaluluwa ng tao o kaya naman nalinlang na ng mga kalaban. Kaya ganyan po nangyayari po dyan. Kapag minamadali mong isang bagay, wala naman ang presensya ng Diyos sa mga bagay-bagay na ginagawa mo, para bang sa sarili mo na lamang ang nag-aaral ka o nagsisikap ka sa sarili mo na lang na wala kang pinatutunguhan. Para kang isang bangka na naglalayag sa isang napakalawak na karagatan na walang patutunguhan. Hindi mo alam, bangin na pala yung babagsakan mo. So, ganun po yung mga bagay-bagay, no? Saka sa mga baguhan, ang payo ko sa inyo is sikapin na maging mapagpakumbaba. Hanapin mo na ano muna yung purpose mo sa buhay mo, sino ka ba talaga. Bago mo pasukin ng spiritual world, kailangan mayroon kang paninindigan buo ang simulat sa umpisa hanggang matapos ang spiritual na journey mo. Hindi ka magbago ng kaisipan mo, hindi ka magbago ng prinsipyo mo, ng layunin mo, kasi nasa tamang landas ka Pero kung paiba-iba ka to the point na paiba-iba ka ng pangalan dyan, social media na nga lang, paiba-iba pa ng pangalan, paiba-iba ka ng mga bagay-bagay na iniisip mo, parang unstable. Kailangan pa maging stable. Ganun po lang, Maestro, pero kailangan maging stable din po pala sa spiritual. Yes. Kasi nagre-reflect po sa katawan nyo kung paiba-iba ka ng isip. So, kailangan talaga maging consistent ka. Ganun talaga yun. Let me remind you about this kind of thing. You and God Almighty, yun yung communication mo doon. Dapat hindi maputol yun. Hindi maputol yun dahil sa paghahangad mo ng mga bagay-bagay na magpapalakas, magiging makapangyarihan ka. Minsan ang iba napopokus sa mga orasyon, napopokus sa mga sandata. Para bang yun ang hinahabol nila. They are chasing for power. Chasing for ultimate power, chasing for sabi nga nila na yung talagang makapangyarihang mga bagay is it will change your path. Mababago yung trajectory mo ba, yung mismong projection mo
pagdating ng araw, magbabago ka, nababago po. Kasi iba yung hinahanap mo eh. Kaya ikaw mismo, dapat sa sarili mo manindigan ka. At saka yung spiritual authority, isa yan sa pinakamahalagang bagay na pinanghahawakan ng mga healer, ng mga kumbatero. Once God given you the spiritual authority, embrace it. Pangalagaan mo yan ng katulad ng sarili mong buhay para ipalaganap mong kabutihan mo sa tao. Gamit ang wisdom na pinagkaloob ng Diyos, iiral ka sa mundo ng spiritual ka. Sa kahit anong mga aspeto, mararamdaman ka ng mga kalaban, mararamdaman ka ng mga tao na humingi ng tulong. Yun po, ako'y gabay lamang mga kapatid. No? Minsan, kahit busy ako, hindi ko man ma-entertain yung ibang mga tao, pero ako'y nagiging gabay lang sa mga pagsasabi sa inyo. Instrumento lamang po. At bilang tagapagturo ng buong hanay ng Satorians, bilang founder ng Satorians, nagbibigay ako ng mensahe para sa mga tao na maybe it's about time. May mga bagay na patungkol sa'yo na hindi mo maintindihan. Maaaring ikaw ay para dito. Walang makapag-explain sa'yo. Tingin nila ay nasisiraan ka ng ulo dyan. Pero may something sa'yo na connected spiritually. So, I think the definition, the explanation na meron dito sa channel, yun ang magsisilbing daan sa'yo para makilala mo rin ang sarili mo. On the other side, like spiritual aspect. So para sa akin, I would rather chase God first. Sabi nga, believe, trust, and surrender, and the rest is history. The three fundamentals of power. To achieve the power, sabi nga nila, kailangan mong tiwala. Believe, trust, and surrender. Tumiwala ka, di ba? Talagang maniwala ka, tumiwala ka, di ba? Surrender, isuko mo sarili mo sa lahat ng mga bagay na aspeto na inaasak mo sa sarili mo, sa buhay mo. Suko mo sa Diyos yan. Believe, trust, and surrender, and the rest is history. Ayan. So sa lahat ng mga bago-bago lang po dyan na naririyan sa atin, tanggapin nyo yung mensahe na yan kasi para sa akin, it will make yourself for personal growth o spiritual development. Kasi paano po yung Maestro Virgo? Pwede pa kami maging kumbatero na walang tuturo sa amin? Nasa sayo yan. Depende kung kin-observant person ka, marunong kang makiramdam, marunong kang mag-observe. Sometimes, kaya pwede ka rin mag-aral ng ganun. Pero, kailangan pa rin talaga may gagabay sa'yo na tamang tao. Tandaan mo yan. Pag walang gagabay sa'yo na isang ano rin, sabi ko nga sa'yo na katulad ng totoong guro talaga na mag-aalalay sa'yo, hindi mo makakamit yung gusto mo marating o kaya naman yung pagiging isang ganap na kumbatero. Sabi nga, hanapin mo yung mga taong legit. Tsaka yung taong legit na yun, yung mga taong legit, sila rin yung magbibigay sa iyo ng mga bagay-bagay na kaya sabi ko sa inyo, mag-ano kayo sa channel, mag-aral kayo dito, sikapin nyo. So, sa maniwala ka sa hindi, sabi ko nga sa inyo, tell me who your friends are and I tell you who you are. Yan po talaga ang rule out sa mundong ito. Kung kumbatero ang makakilala mo, magiging kumbatero ka rin. Kung 5 kumbatero may kakilala ka, may guro kang kakilala, then pang-anim ka, magiging pang-anim ka. Yun po yun. Pero kung makakilala mo, puro marites, puro away ang hinahanap araw o gabi, kumbaga puro kabuisitan ang ginagawa, malamang isa ka rin sa ganun. Magiging marites ka rin, marites ka na, marisol ka pa. So ganun po yun. Purong ginagawa mo mga sa buhay mo, puro na lang lagi na stressful. Huwag niyong stressin ang sarili niyo sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Learn to free yourself on those kind of stressful things na lagi mong iniisip. Learn to free yourself from negative people. Learn to free yourself from those kinds of mga bagay-bagay that will halt you on the certain level na meron kang nais na marating sa buhay mo. Certain factors na mga magiging obstacle. They will become your barricade o sila magsisilbing mga obstacle, mga tanikala sa iyong sarili, sa iyong katawan, sa iyong spiritual na aspeto. Sila yung magsisilbing hadlang. Kaya dumami, may sabi ko, dumami ng mga kumbatero-kumbatera, ano naging pakiramdam ko? Naging masaya ako kasi I serve my purpose. Na-serve ko yung purpose ko bilang guro sa spiritual. So marami ang naging kumbatero-kumbatera at hindi ako nagsisi sa bagay na yun. Naisip mo ba may sabi ko na maging kakompetensya sila? No. Bakit pa ako nagturo sa spiritual kung iisipin yung kompetensya ng mga tao? Maling kaisipan yun. Kaya ka nga nagturo para ipalaganap mo yan. Para dumami ang katulad mo. Kasi ang wish ko naman sa dakilang is dumami ang katulad ko, mag-multiply ang taong katulad ko. Na ang lakas ng persang taglay na pinagkaloob niya, pinahiram niya sa akin, ay tataglayin din ng mga estudyante ko pagdating ng araw. Imaginin mo yung wish na yun.
Hindi siya unselfish. Those kinds are unselfish wish. Ibig sabihin, hindi siya pang makasariling bagay. Siguro sa isipin ng mga tao, makasarili yan sa way magiging masaya ako sa pagkakataon na maserve ko yung purpose ko. Hindi para ma-intimidate ako sa mga statement ng mga tao sa akin on those negative statement. Kasi alam mo, sa totoo lang, those kinds of negative statement nagsilbing gasolina para sa akin na magpatuloy ako, na maniwala ako, believe, trust and surrender ako. At bukod pa nun, hindi ako muminto sa bagay na pinanindigan ko sa simula't simula. And now, so naging masaya ako sa mga nagaganap ngayon, at natutuwa ako kahit busy ako, may mga humahalili sa akin, kahit busy ako, may mga gumaganap na mga katulad ko. So it means to say, hindi na sayang yung pagkakataon, hindi na sayang yung wisdom na ibinigay ng dakilang Ama. I know na sa sarili ko na I serve my purpose, and that's it. That is my only happiness in this world, that money can't buy. Yung kasiyahan po na hindi kayang bilhin ng kahit anumang material na bagay o sa material na pag-uuri. People will chase money, people will chase fame, na makilala sila. But I would rather know to serve my purpose, na kahit hindi ako makilala, pero sa sarili ko, I serve my purpose unto the God Almighty, and that's it. So all are already settled on my side. So para sa akin, para bang I would rather not to chase fame, not to chase money and everything. I serve my purpose. Sometimes I do have a advocacy as a part of serve my purpose to the God Almighty, na ipakita sa mga tao na may mga kabutihang nagaganap sa mundo ng sanlibutan ito. And for me, lalaganap ang magro-roll out yan. Kailangan mag-roll out din kasi kayo, mga kapatid, no? It's not that people will roll out inside your life, but you need to roll out na kailangan mo rin pong umiral. Yes, sometimes you need to accept some kinds of sabi nga nila na advice, but you have your own path. Sabi nga, ang buhay ay parang libro yan. Kailangan na yung libro mo, ikaw magsusulat ng pahina ng libro mo. Ganun din sa spiritual world. Hindi lahat ng mga bagay ay magiging masaya. Minsan may masalimuot, minsan naman ganun talaga eh. Pero huwag ka lang makakalimot sa Diyos. Lahat ng bagay ay pagsubok lamang. Kaya mo yan. Okay, so maraming salamat at ingat po kayo. Spiritual authority, spiritual awakening, then magaganap sa iyo yan. Believe, trust, and surrender. The three fundamentals of spiritual power. Three fundamentals of power: believe, trust, and surrender, and the rest is history. Maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless po. Viva Satorians, Viva Satorians, Viva Satorians.